Sa salita ng ating Panginoon, Psalms 103, verse 13. In English version, Psalms 103, verse 13, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa Kanya. Ang Diyos ang magpala sa Kanyang banal na salita. Palakpakan po natin ang Diyos. Happy Father's Day po muli. At ang tema po natin ngayon ay Biblical Fatherhood. Amen? Ready na po ba kayo, mga tatay at ang lahat ang narito? So ngayong araw nga po na ito, sinicelebrate natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. At ganun din po, tayo din po ay nagtitipon upang pasalamatan ang lahat ng ama ng tahanan. Pinaparangalan po natin ang lahat ng ama ng tahanan, hindi lamang sa titulong bilang ama, kundi dahil sa pananagutang ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Alam po natin mga kapatid, na sa likod ng isang matatag na pamilya, ay ang amang matatag na nagsisikap para sa ating Panginoon. At paulit-ulit na binibigyang diin ng Biblia ang kahalagahan ng Ama sapagkat alam ng Diyos na sila ang pundasyon ng espiritual, emosyonal at moral na kalusugan ng pamilya. Alam po natin na kapag ang isang ama ay matatag, nagiging matatag ang isang pamilya. Naniniwala po ba kayo dyan, mga kapatid? At kung ang bawat pamilya ay matatag, nagiging matatag ang mga simbahan na nagdudulot ng katatagan ng ating bansa. Kaya naman, ang pagiging ama ay isang pinakamahalagang tungkulin at pagkatawag na matatagpuan sa banal na kasulatan ng Diyos. Ngayon po, pag-aralan natin, ano po ba ang biblikal na katungkulan ng isang ama sa kanyang tahanan? A father's first calling is not merely to provide financially or protect physically, but his first calling is to lead spiritually, morally, and directionally. Ang unang assignment po ng ama ng tahanan was leadership. Sabihin mo sa iyong katabi, leadership. Leadership. Basahin po natin sa salita ng Diyos dito sa Genesis chapter 2, verses 15 to 23. Susundan niyo po ako. Sabi po sa salita ng Diyos, bakit nga po ba ang first assignment ng isang ama ay maging leader ng tahanan? Sapagkat sabi ng salita ng Diyos, Genesis chapter 2 verse 15, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon, ay mamamatay ka. Alam niyo po ba mga kapatid, kung sino ang kinakausap ng Diyos dito? Sa pagkakataong pong ito, ang kinakausap ng Diyos dito at binibigyan ng instruction ay si Adan. Dahil sa pagkakataong ito, wala pa po si Eva. So yung instruction ng Diyos na huwag gagawin, ito ay una niyang ibinigay kay Adan na magiging ama. So sabi po dito, ang unang-unang ginawa ng Diyos sa isang lalaki ay maging accountable. Kaya siya ang binigyan ng instruction ng Panginoon. No? At sabi pa po dito sa verse 18,
Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao, si Adan. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya sabi ng Diyos sa verse 19, kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itinawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid at hayop sa parang. Ngunit wala isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya. So yung una pong instruction ng Lord, kay Adan niya palang binigay. Ano po yung pangalawang ginawa ng Diyos sa kanya? Yung pangalawa po na ginawa ng Panginoon sa kanya, siya po ay hinayaan ng Diyos na mag-decide. Sabi ng Diyos, binigyan niya ng responsibility ang isang lalaki, lahat ng hayop sa lupa, sa himpapawid, pangalanan mo. Ikaw ang bahala sa kanila, ikaw ang mag-decide, ikaw ang mag-lead. Kung ano ang nais mong ibigay na pangalan, ikaw ang bahala sa kanila. Sabi ng Diyos, no, doon pa lang sa pagkakataon na yon, binigyan ng responsibilidad muli ng Diyos ang lalaki. Ano po? Ang mamahala. Ang mag-lead. No, ang manguna. Amen po ba mga kapatid? Kaya naman sa ating pong pagpapatuloy, no, kanina, sa lalaki pa lang binigay ng Diyos yung instruction. Pangalawa, siya ay pinamahala ng Panginoon. Hinayaan ng Diyos na siya ang mag-lead. Kaya sabi po sa verse 21, kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. So mga women, alam niyo po kung saan tayo galing? Sa tadyang ng lalaki. So kung ikaw ay may asawa ngayon, alam mo na kung kaninong tadyang ka kinuha. Amen? Tingnan mo nga yung tadyang, kung pinagkuhanan ng tadyang mo, katabi mo ba? Praise God. So yung mga single women naman natin, huwag kayong mag-alala, mag-antay lang kayo sa perfect timing ng Lord kasi may pinagkuhanan na tadyang talaga sa inyo. Amen ba? So sabi dito, na-notice natin na si Adam ang nag-receive ng God's command. Before pa create si Eva, gusto na ng Panginoon na ang lalaki ay maging accountable, responsible, at siya ang mag-lead sa kanyang pamilya. So ang Diyos ang nagbigay ng authority sa mga lalaki to lead. Grabe, no? Napaka-espesyal na mga lalaki sa mata ng Diyos. Amen. Amen. At ito pa, mga kapatid, nung nagkasala ang tao, alam niyo po ba, sino ang unang nagkasala? Si Eva. Si Eva ang unang kumain. Pero ang tinawag ng Diyos ay ang lalaki. Sabi po dito sa Genesis chapter 3 verse 3, so magbabasa po tayo ng salita ng Panginoon. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Verse 2, sumagot ang babae, maaari naming kainin ng anumang bunga sa halamanan, wag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na wag naming kakainin, ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain ito, mamamatay kami. Sabi pa sa verse 4, ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos
at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Sa verse 6, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip niya nakahanga-hanga ang maging marunong. Alam niyo minsan, sa pagiging mapag-asam ng tao, yun din po ang maglilid sa atin into destruction. Parang katulad ng nangyari kay Eva. Sabi pa dito, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa. Matapos kumain noon nila na lamang sila'y hubad. Kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh. Kaya nagtago sila sa mga puno. Verse 9, ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? Sabi pa sa verse 10, natakot po akong nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad sa got ng lalaki. Nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Even though si Eve ang unang nagkasala, na-deceive ng dyablo, at siya ang unang kumain, God bypassed her initially. Hindi siya ang tinawag ng Diyos. Tinawag niya si Adan. When it comes to family, God held Adam directly responsible for the spiritual state, action of his household. Ano pong ibig sabihin nun mga kapatid? Kanino po binigay ang bili ng Diyos? Kay Adam. So si Adan po, ang lalaki, ang responsible sa kanyang buong pamilya. Amen mga kapatid? Kaya fathers, you are responsible for the spiritual state of your household. Kaya dapat si tatay ang nangunguna, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Kasi yan ang sabi ng Panginoon, you were assigned to lead your family and you are accountable to your family. See, kapag ang tatay po ay matured spiritually, tingnan nyo po, laging bit-bit ang buong pamilya. At sabi po sa studies studies show that if a father comes to Christ first, there is 93% chance the rest of the family will follow. Ganun po kayo ka-influence mga tatay. Amen ba mga tatay? Yan po ang authority na binigay ng Diyos sa inyo. Amen ba mga tatay? To lead your family in the Lord. Kailangan pong mag-stand. Kaya kailangan tayo mga tatay mangunguna na dadalhin ang ating pamilya sa ating Panginoon. Sapagkat you are accountable to your family. Amen po ba mga tatay? Oo nga eh. Amen po ba mga tatay? Parang sabi nila, Amen. Hallelujah. Sabi po sa salita ng ating buhay na Diyos, no, mga tatay, kayo po ang ginawang accountable ng Diyos. No, meron kayong authority galing sa Panginoon. Kaya bilang ama ng tahanan, kayo po dapat ang nangunguna sa paglilingkod sa ating buhay na Diyos. Amen. Palakpakan naman po natin ating buhay na Diyos. You are accountable to the Lord, fathers. Kaya nga nung na-receive ni Adam yung command sa Panginoon, no, ang gusto ng Panginoon, si Adam ang magtuturo, ang magpo-protect, ang mag-e-enforce ng faith sa kanyang pamilya. Kasi sa kanya unang binigay yung instruction. Siya ang ginawang leader, may authority siya galing sa Panginoon. That's why yung major biblical principle ng fatherhood, mga kapatid, ay spiritual headship. Kayo po ang leader sa loob ng tahanan. Amen po ba, Father? Amen po ba, mga tatay? Kung hindi nyo po alam, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. You are the spiritual headship
ng inyong pamilya. Kaya dalhin po natin ang ating pamilya sa paglilingkod sa Diyos. Pangunahan po natin ang paglilingkod sa ating Panginoon, for you are accountable to God. Kaya mga nanay, lahat ng nanay na narito, wag po natin kunin yung role ng tatay na ibinigay ng Diyos sa kanila. Amen po ba mga nanay? Sapagkat pag ang nanay, kinukuha yung position na ibinigay ng Diyos sa kanila, dun po nagsisimulang maging magulo ang loob ng tahanan. Because hindi naman po yun yung design, yung inordain na ni Lord na family eh. Ang ordain ng Lord, ang Lord at ang nasa ibaba ng Lord ay ang tatay ng tahanan. At sa ibaba niya, ang nanay at mga anak. Amen? Yun po ang ordain ng Panginoon na pamilya. At kapag nasusunod po ito, tiyak na may kapayapaan, kaayusan sa loob ng tahanan. Palakpakan naman po natin ating buhay na Diyos. Amen. Sabihin siguro ng ibang mga nanay, kasi pastor, hindi mo kilala yung asawa ko. Talagang hindi niya kaya mag-lead. Sapat na ba yun? Para kunin mo yung position na hindi naman sa'yo binigay? No. Ipag-pray natin ang ating mga asawa. Amen? Yan po ang trabaho ng isang asawa, ipanalangin ang kanyang asawa. Amen po ba? Palakpakan naman natin ang Diyos. Are you still with me, mga kapatid? Hallelujah. Sabi po dito, si Lord nag-e-expect siya ng malaki sa mga ama ng tahanan. Since kayo ay espesyal sa mata ng buhay na Diyos, grabe po, no? Yung binigay na blessing ng Lord sa mga lalaki, may authority to lead. You are accountable. Hindi basta-basta ang mga lalaki sa mata ng ating Panginoon. Kaya nga kung meron po ditong mga young men na wala pang asawa, make sure nyo na kaya nyo nang mag-lead at maging accountable kung gusto na ninyo mag-asawa. Kung hindi pa, ihanda ang sarili sapagkat hindi madali ang pagpapamilya. Amen? Sabi nila, kapag pumasok ka daw po sa pagpapamilya, ikaw ay pumapasok sa tahimik na buhay. Totoo po ba yun? Masayang buhay. Amen, mga kapatid? Palakpakan naman natin sa Lord. That's why, palakpakan po natin ang mga tatay na nililid ang kanilang pamilya in serving the Lord, na nag-show up sa gawain ng Panginoon. Kung katabi mo ang asawa mo, palakpakan mo siya at itap mo siya. Good job, Daddy. Good job. Hallelujah. Marami tayong tatay ng tahanan, no? Talagang leader. Nag-show up sa gawain ni Lord kahit busy sa trabaho, pero hindi niya nakakalimutan ang kanyang responsibility to be the spiritual headship of his family. Because dyan po kayo tinawag, mga tatay. Amen po? That is number 1, no? Number 2, sabi po dito, the father must be the provider of the family. Alam niyo po ba, nung nagkasala si Eva at Adan, sila po ay pinalaya sa Garden of Eden. Sabi po yan ng salita ng Diyos sa Genesis chapter 3, verses 23 to 24. At dahil doon, sa kanilang kasalanan, mayroong kaparusahan. No, lahat po talaga ng gagawin na kasalanan may consequences. At ito po ang consequences ng kanilang kasalanan sa Diyos. Sabi po sa Genesis chapter 3 verses 17 to 19, ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan. Dahil nakinig ka sa iyong asawa ng iyong kainin ang ipinagbabawal kong bunga, dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Mga damo at tinik ang iyong aanihin. Halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. That's why napakahirap kumita ng pera. Amen po ba, mga kapatid? Mahirap maghanap buhay. Kaya palakpakan po natin yung mga tatay na nagsisikap, nagtatrabaho, naghihirap araw-araw
pumapasok sa trabaho kahit pagod. Grabe ang sakripisyo para matugunan ang pangangailangan sa loob ng tahanan. Kaya saludo po kami sa mga tatay na kahit pagod ay nagsisikap para lang makapag-provide sa kanilang pamilya. Palakpakan naman po natin ating asawa. Amen. Hallelujah. Kaya mga anak, no? Tingnan nyo, sabi ng Bible, grabing paghihirap. Bago mo mapakain ang pamilya mo, bago ka makapag-provide sa pamilya mo, anong sabi ng Word of God? Hallelujah, pagod at pawis. Pagkain mo'y manggagaling, no? Di ko na lang po maisip kung ano ang sakripisyo na ginagawa ng tatay araw-araw. Pagpasok pa lang po, no, sa trabaho, sobrang init, makikipagbalyahan. Kahit pagod na, hindi sumusuko. Pwedeng mapagod, nagpapahinga, pero hindi sumusuko. Kasi ang daming umaasa eh. Amen, mga kapatid? May asawa, may mga anak ka pa, napapaaralin. Kaya kahit pagod na pagod, hirap sa pagkita, nagsisikap para sa pamilya. Kaya nga alam nyo, para sa mga kabataan na narito, magsikap talaga kayong mag-aral. Amen ba mga kabataan? Kasi napakahirap kumita ng pera. Bago na ibigay sa inyo yan, grabe ang sakripisyo ng tatay para lang makapag-provide ng pagkain sa hapagkainan, para lang matugunan ang lahat ng pangangailangan sa pamilya. Amen? Kaya mga nanay, maging magaling tayo sa pag-manage, sa pag-budget ng isinusurrender sa atin, no? Ng ating asawa. Amen po ba? No? Kahit pinalayas si Adan at si Eva sa Garden of Eden, kasi dun sa Garden of Eden, lahat available eh. Sabi ng Word of God, di ba kanina, kainin yung lahat, maliban lang dito. So, meaning, lahat nandun na, lahat available na dun. No? So, nung pinalayas sila, anong nangyari? Yung lahat na available, wala na. Kaya si Adan, nagsikap talaga siya, nag-work siya diligently para sa kanyang pamilya. No, kahit hirap na hirap siya, grabe yung pagsisikap niya, matugunan lang yung pangangailangan ng kanyang pamilya. And you know what mga kapatid, when we also talk about provision, isa po sa pinakamagandang kwento sa Biblia na isang ama rin po, no, na mababasa natin ay si Abraham. Amen po ba? Kilala niyo po ba si Abraham? So alam natin si Abraham, siya ay pinagpala ng Diyos. Wala siyang anak, no? But God promised him. Magbasa ulit tayo ng Bible. Basa tayo mga kapatid para ma-remind tayo. Sabi ng Word of God, Genesis chapter 12, verses 1 to 3. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo yung blessing ni Abraham sa Lord ha. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama, at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak, at apo, at gagawin ko silang malaking bansa. Pagpapalain kita, at gagawin kong dakilang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpala, ay aking pagpapalain. At ang sa iyo'y sumumpa, ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Grabe no? Kung ikaw siguro yung kinakausap ni Lord directly, grabe yung blessing, grabe yung promise ng Panginoon kay Abraham. Sabi pa dito sa Genesis 15:5, dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Alam niyo kung anong sagot ni Abraham sa Lord? Anong silbi ng mga pagpapala ko, Panginoon? Wala naman akong anak. No? To make the long story short, pinagpala nga si Abraham ng isang anak at ang pangalan po niya ay si Isaac. Si Isaac dahil nag-iisa, hiniling sa Diyos, mahal na mahal. Kasi ipinanalangin eh. Nauna na yung mga pagpapala eh. Binigyan na siya ng pagpapala, isa na lang kulang anak. Eh nung pagkakataon na ito, matanda na si Abraham eh. Parang wala nang pag-asa na magkaroon siya ng anak. Pero dahil may pangako ang Diyos sa kanya, binigyan siya ng anak. No? At sabi dito, dahil binigay ng Diyos ang kanyang kahilingan, sinubok siya ngayon ng Diyos. No? Sabi siguro ng Diyos,
Nasa Kanya na lahat ng pagpapala. Binigay ko pa yung isang hinihiling niya ang magkaanak. Siguro sabi ng Panginoon, ako pa rin kaya ang laman ng puso ni Abraham? Ngayong nasa Kanya na ang lahat, ako pa rin kaya ang uunahin ni Abraham? Na? Minsan ganyan din po yan question din po yan para sa atin paalala din po yan sa atin Minsan kapag ang dami-dami nating pinagpipray kay Lord, Lord, pagpalain mo yung negosyo ko, Lord, bigyan mo ko ng trabaho, Lord, talagang pagpalain mo ako, talagang hindi kita makakalimutan. Tapos biglang pinagpala ng Diyos. No? Ang tanong, sasabihin ng Diyos, ako pa rin kaya ang nasa puso niya? No? Yan yung question sa atin. Kapag nare-receive na natin yung mga pinagpipray natin, pinagpala na tayo ng Panginoon, ang Diyos pa rin kaya ang nasa puso niya? Kaya lang, sad to say, maraming tao na kapag nakaranas na ng pagpapala, nakakalimutan na ang Diyos. No? Pero, ibahin natin si Abraham. Basahin po natin yung kwento niya. Sabi dito, Genesis chapter 1, verse 1. Sabi dito, Genesis chapter 22. Sabi ng Word of God, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako. Tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. At magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at ihandog mo siya sa akin. Verse 3, kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dakong roon at babalikan namin kayo. Verse 6, ipinasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ito yung sabi po ni Isaac, Ama, ano yun anak? Sabi niya, tugon ni Abraham, mayroon na tayong apoy at panggatong. Ngunit nasaan ang tupang ihahandog? No? Yun yung question ng anak niya. Sabi ni Abraham, grabe yung, siguro nung pagkakataon na to, grabe na yung kaba ni Abraham. Kasi alam niya na baka yung anak niya talaga ang ihahandog, no? Kinukuha ng Diyos sa kanya. Sabi ni Isaac, nasan po yung ihahandog natin? Available na lahat. Minsan ganyan po sa pamilya, no? Si Isaac parang yung nanay. Sasabihin sa asawa, Daddy, honey, my love, so sweet, kung ano na lang tawag ninyo. Deadline na ng tuition fee ng mga bata. Nasaan na yung pambayad natin? Minsan ganyan sa nahan, tama ba mga nanay? Deadline na yung Meralco, yung Maynilad, yung internet. Deadline na ng mga pangangailangan. Nasaan na yung pambayad natin? Amen ba? Di ba mga nanay po yung madalas maningil sa tatay? Amen? Amen? Kunwari pa kayo mga nanay. Di ba? Asan na yung pangbayad natin? Alam niyo po kung ano yung tugon ni Abraham? Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay. Ang Diyos ang magbibigay niyon. Kaya fathers, kapag naghingi yung asawa mo, have faith. Sabihin mo, ang Diyos ang magbibigay nun. The Lord will provide. Amen ba? Siguro sa pagkakataong to, sabi ni Abraham, iniisip niya na, nasaan na nga yung handog? Minsan ang hirap, no? Sa atin ang hirap. Parang iniisip natin, ang daming pangangailangan, sunod-sunod yung bayarin, ang daming kailangan, pero paano ito, Lord, mapoprovide? Paano? Kahit minsan ang hirap isipin, saan namin kukunin? Pero ano yung tinuturo ng Bible dito? Have faith in the Lord. Because the Lord will provide. Because our Lord is a great provider. Kahit wala pa sa kamay mo, have faith that the Lord will provide. Amen? Amen? Amen.
No? Minsan yung sahod natin, wala pa nga, may pangalan na eh. Meralco, Maynilad, Converge, tuition fee ng anak, Shopee. Shopee? Oh, hindi kasama yung Shopee. No? Wala pa man yung sahod, may pangalan na. Bago dumating, nakalista na. Pagtapos pag-compute ng lahat, pag-budget, wala nang natira. Lumipad sa hangin. No? Minsan may mga pangangailangan tayo na feeling natin, paano to? Paano ko mapoprovide to sa pamilya ko, mga tatay, no? Alam natin yung feeling ng tatay, grabe kaya yung pressure sa mga tatay. Amen ba mga tatay? Lalo na kapag papalapit na ang mga due date, ang mga bayarin, ang mga pangangailangan, grabe ang pressure sa kanila. Talagang grabe ang pagsisikap para lang matugunan yung pangangailangan. Pero wag tayong mag-alala because the Lord will provide. Kahit hindi natin alam kung paano, have faith. Katulad ni Abraham, have faith. Sabi niya, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kaya nagpatuloy sila sa paglalakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Grabe no? So alam niya na talaga na si Isaac ang ihahandog niya. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham! Narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Amen. Hallelujah. Minsan ititest tayo ni Lord. Kapag binigay ba ng Panginoon yung prayer request mo, siya pa rin ba ang susundin mo? Mamahalin mo pa rin ba siya? Bibigyan mo pa rin ba siya ng panahon at oras mo? That's the question. Sometimes ang tao, habol ng habol sa pera, habol ng habol sa pagpapala, na ultimong nakukompromiso ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Habol ng habol, trabaho ng trabaho, pero kahit anong gawin niya, kulang pa din. Napansin niyo yun? Bakit? Mali po kasi. Hinahabol mo yung pera. Why not habulin mo ang pinagmumulan ng pagpapala? At ang pagpapala ang hahabol sa iyo. Sabi ng Word of God, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Minsan kasi mali ang tao eh. Inuuna natin lagi yung pera, yung trabaho, at kung ano-ano pa. Kaya kahit anong kayod natin, kulang pa rin. Kasi nakalimutan natin ang pinakamahalaga, ang habulin, ang source ng lahat ng pagpapala. Amen? Si Abraham, ano yung ginawa niya? Naging faithful siya. Kahit alam niya, mahal niya yung kaisa-isang anak niya. Ang Diyos pa rin ang hinabol niya. Sa Diyos pa rin siya nagtiwala. Kaya naman hindi siya binigo ng Diyos. Tinugon ang kanilang pangangailangan. Kaya ito po yung lesson sa ating lahat. Habulin mo ang Diyos. Siya ang unahin mo. Yung mga pangangailangan mo, ipagkakaloob ng Diyos kung siya ang uunahin mo. Biblical po yun. Amen mga kapatid? Amen mga kapatid? Kaya yung mga taong tapat sa Diyos, hindi lahat ng taong tapat sa Diyos, hindi hinahayaan ng Diyos na maghirap, bagkus pinagpapala ng Diyos. Amen, hallelujah. Kaya nga mga tatay, hindi sa sariling lakas mo, sa sariling talino mo, kung bakit ka nakapag-provide, kundi dahil yan sa grasya ng Panginoon. Kaya nga sabi po dito sa verse 13, paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na may mga sungay, na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Kaya mga tatay,
At sa lahat po ng nagtatrabaho, always remember this. Our hands bring provision to our home. Itong mga kamay natin, ito yung nagdadala ng provision sa ating tahanan. But always remember that God's hands is the source of every provision. Yung kamay natin ang nagdadala ng provision, pero ang source ng provision, walang iba kundi ang Diyos. Amen? Have faith in the Lord. Sabi mo sa iyong katabi, have faith in the Lord. Mga tatay, have faith in the Lord. Maging tapat lang tayo sa Panginoon. Maging tapat ka lang sa Diyos. Hindi pababayaan ng Diyos ang pamilya mo. Basta unahin lang natin ang Panginoon. Hallelujah! Palakpakan naman po natin ang Diyos. Grabe si Lord, no? Grabe yung revelation ni Lord. Siya ang magtutugon. Have faith. Kaya nga si Abraham tinawag na father of faith eh. Kasi grabe yung faith niya kay Lord. Kahit imposible. Kahit sa tingin niya na mayroon ba. Pero grabe ang pananampalataya niya kay Lord. Kahit anak niya, kaya niyang isacrifice, ganun niya kamahal ang Diyos. Kaya dapat nga po hindi nagiging dahilan yung anak natin, yung asawa natin, sa hindi natin paglilingkod sa Diyos. No? Pagkus sila pa, no, ang gagamitin ng Diyos dapat na tayo ay patuloy na lumakas at magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Amen po ba mga kapatid? Palakpakan naman po natin ang Diyos. He is the source of everything. Kaya sa pamilya natin, God will provide. Kahit hindi mo maisip kung paano, God will provide. Have faith. No? Manalangin sa Panginoon. Ano pa? The Father must be the provider for the family. Ano pa, number 3? The Father must be the protector of the family. Basahin nyo na lang po ito sa bahay nyo ha. Genesis chapter 6, chapter 7, and chapter 8. Alam po yung kwento ni Noah. Sabi po ng Bible, si Noah protected his family by walking with God. No? Sabi po sa Genesis 6:9, Noah was righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Before Noah built the ark, he built a relationship with God. No, bago pa man niya gawin yun, meron na siyang relasyon sa ating Panginoon. That's why his spiritual life became a shield for his household. Kaya nga po, no, napakahalaga mga tatay na meron tayong relasyon sa Panginoon. Kasi yan ang magiging spiritual shield ng ating pamilya. Amen po ba? Hallelujah. A father protects his family first through his relationship with God. No, yung relasyon natin sa Panginoon niya na magpoprotekta sa ating mga pamilya. Kaya nga po, Noah protected his family through his obedience. Nakita po natin sa kwento ni Noah na sumunod siya sa Diyos. Nung nagbigay ng instruction ng Diyos sa kanya, sinunod niya ang Panginoon. That's dahil dun sa pagsunod niya sa Panginoon, buong pamilya niya ang prinoteksyonan ng Diyos. Nakita po natin nung nagkaroon ng flood, sino po ba ang pinapasok na tao lang doon sa ark na ginagawa ni Noah? Ang asawa niya, ang anak niya at mga asawa ng anak niya. Grabe yung protection ng Lord kapag ang ama ng tahanan ay may spiritual na relasyon sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. At sabi pa dito, napakahalaga ng obedience sa instruction ng Panginoon. Paano po ba natin malalaman yung instruction ng Panginoon, mga kapatid? Through reading His Word. Hindi natin malalaman yung instruction ni Lord, mga tatay, nanay, mga anak, hindi natin malalaman yung instruction ni Lord kung hindi natin babasahin ang Kanyang banal na salita. So, kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, paano mo siya susundin? No? Sabi ng Word of God, si Noah, sinunod niya lahat ng instruction ng Panginoon. Kung ano yung sinabi ng Lord sa kanya, ginawa niya. No, kaya naman, dahil sa faith ni Noah, naligtas ang kanyang buong pamilya. Palakpakan naman natin ang Diyos. A father's faith can influence the direction and future of his family. Yung protection ng kanyang pamilya. But the true protector is God. Kaya dapat
si Lord ang uunahin natin. Palakasin natin yung faith natin sa Diyos kasi siya ang magpoproteksyon sa atin. Alam niyo po mga kapatid, kahit anong protekta mo sa anak mo, sa asawa mo, hindi natin kayang proteksyonan ng ating pamilya, ang Diyos lang. Siguro sa loob ng tahanan, mapoproteksyonan mo, pero paglabas niyan, hindi na natin alam ang pwedeng mangyari sa Kanya. Kaya napakahalaga po ng pananalangin. Kasi once na lumabas ng tahanan niyan, ipinagpapasa Diyos mo na ang proteksyon nila sa Diyos. At ang kaya lang pong magbigay ng protection sa atin, walang iba kundi ang Diyos. O kaya nga po, napakahalaga, sa araw-araw nananalangin po tayo. Pinapanalangin natin yung protection ng family, paglabas ng tahanan ng mga anak natin. Ngayon, napakasama ng mundo. Di ba? Mga schools pinapasok, pinagbababaril ang mga anak sa school. Kahit mismo mga estudyante, nawawala na sa sarili. Nananaksak ng kaklase niya, ng teacher niya. Sa labas, ang daming mga masasamang loob, masasamang tao. Hindi po natin kayang proteksyonan even ang sarili natin. Ang Diyos lang ang makakagawa niyan sa buhay natin. Amen mga kapatid? Palakpakan po natin si Lord. Kaya nga po, dun sa kwento ni Noah, niligtas ng Diyos ang kanyang buong pamilya dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos. At alam niyo po ba, paglabas nila ng ark, kung anong ginawa ni Noah, sabi po dito sa Genesis chapter 8, verse 20, si Noah ay nagtayo ng altar para kay Yahweh. Yan ang ginawa niya. Kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ibon at sinunog bilang handog. So yung unang ginawa ni Noah, nag-worship sa Panginoon. Napakahalaga po ng worship sa Panginoon, mga kapatid. Para maproteksyonan ang pamilya natin, kailangan may worship tayo sa ating Panginoon. Amen? No? Totoo naman po talaga, kapag nandyan ang presensya ng tatay sa tahanan, feel safe tayo, no? Tama po ba, mga kapatid, mga nanay? Pag nandyan yung asawa mo, feel safe talaga kayo sa loob ng tahanan. What more kung ang presence ng Lord ay kasama ninyo? Grabe ang kapayapaan na ibibigay sa bawat pamilya na naglilingkod sa ating buhay na Diyos. Amen? Hallelujah! Kaya nga po mga kapatid, kapag tapat tayo sa Diyos, siya ang mag-iingat sa atin. No? Naalala ko po mga kapatid, isa sa favorite verse ko, yung Psalms 91. Nung nasa Bible school kami, pinakabisado po ito sa amin. At isa din po ako sa living testimony ng protection ng Lord na buhay talaga siya. Kasi last 2 years ago, no, naghatid po kami ng sasakyan, ng van sa isa nating church doon sa Surigao. Brand new po yun. Inihatid namin ni Pastor Suriel. Bago kami umalis dito sa church, tinapos muna namin lahat ng gawain. Prepare namin lahat kasi 1 week kaming mawawala. Na sa sobrang pagpe-prepare namin, hindi kami nakanood ng balita, may bagyo pala. No? So nung umalis kami, Monday ng madaling araw, 1:00 ng madaling araw, no, bumiyahe kami. Pagdating namin sa Quezon, nagtataka kami, mga 4:00 na yun, 5:00 ng umaga, ang lakas ng ulan. Tapos wala nang signal. Sabi namin, bakit ang lakas ng ulan? Ano bang meron? No, hanggang sa huminto muna kami sa isang fast food. Nagtry ako na i-check yung phone ko, bakit kaya malakas yung ulan? Yung pala may bagyo. Tapos yung bagyo na ito mga kapatid, hindi lang siya simpleng bagyo, super typhoon. Bumiyahe na kami ni Pastor Suriel ng 5 hours. Wala nang balikan, no? Kasi hindi mo alam kung ano mangyayari. So, ang lakas ng ulan. Sabi namin, may bagyo pala. So, wala kaming signal. Biyahe pa rin kami. Patuloy pa rin kami nagbiyahe. Nagpipray lang kami, Lord, protectionan mo kami. Tapos, pagdating namin sa Naga, doon kami nag-lunch sa Naga. Ang lakas ng ulan. Kitang-kita namin, no, nung nasa salamin. Yung hangin talagang hinahampas yung mga salamin. Sabi namin, tara na, bilisan natin, kain na tayo. Paglabas namin, nakita namin, di ba sa mga probinsya po, yung kalsada, mas mataas siya sa palayan. Nakita namin yung mga palayan lubog na. Tapos yung kalsada, may tubig na rin. Pero sabi namin, sige, patuloy tayo, wala nang balikan kasi Naga na to eh. Biyahe kami, biyahe. Tapos, alam niyo po ba mga kapatid, pagdating namin sa Camarines Sur, tama ba ako, Baaw ba yun? Camarines Sur,
ang sobrang traffic na, ang dami na naming nadaanan ng mga baha, kaya naman, diniretso namin. Sobrang traffic na nagtataka kami, sabi namin, bakit hindi na gumagalaw yung mga sasakyan? Pero nakikita namin may lumiliko pa rin mga sasakyan, no? Tapos nung kami na nung nasa harapan, no, susunod na kami, yung pick-up na nasa harapan namin, lumiko din. Tapos pagtingin namin, pagkakita namin, ay, hindi natin kaya. Yun pala, akala namin, dire-diretso lang yung biyahe. Yung pala lumiliko yung mga sasakyan kasi mataas na yung baha. As in, mataas na yung baha. Even yung mga truck na nag-try, tumirik na sila. So sabi namin, okay, sige, wag na nating pilitin. Sabi namin ni Pastor Zuriel, pahinga na tayo. So doon sa kung saan kami na-stranded, mga kapatid, alam niyo po ba, nakakatuwa, pag akyat namin, meron dong inn, kasi di ba uso sa probinsya yung mga inn, yung parang mga small hotel lang. So sabi namin ni Pastor Suriel, pagpasok namin doon, wala pang sasakyan, isa pa lang. Sabi namin, tara na, mag-check-in na tayo, tulog na muna tayo kasi wala pang pahinga Sunday, tapos diretso biyahe kami. So, natulog muna kami. Ito na mga kapatid, mga alas 8, ginising kami ng malakas na ulan. Alas 8 ng gabi. Kasi mga mga alas 3, alas 4 ng hapon. Paggising namin ng alas 8, alam nyo, pagbukas namin ng pinto, sobrang lakas ng ulan. Tapos, grabe yung hangin. No? Grabe yung hangin. Tapos nakita namin, nung pagdating namin, nag-iisang pangalawang sasakyan lang kami. Pagbukas namin ng pinto, punong-puno na yung parking space ng mga sasakyan. Tapos nakita namin may mga tao dun sa loob ng sasakyan. So sabi namin, hala, ano nangyayari? Nung pagkakataon na yun, nawalan pa ng ilaw doon. Pagkatapos nun, nawalan din ng kuryente. So wala na kaming internet, wala ng kuryente, anong tawag doon ba? Yung magbubukas lang generator, yung hotel, ganito, ganyan. So, kinaumagahan, sige, natulog kami. Kinaumagahan, alam nyo mga kapatid, nalaman namin nung bumaba kami ni Pastor Zuriel, grabe yung aftermath ng bagyo dun sa lugar. Hindi namin alam yun kasi nakatulog pa kami ng mahimbing eh. Tapos nung napanood namin sa balita, grabe yung baha. Nung pagkakataon na yon, hindi siya biro, si Bagyong Christine yon, na talagang grabe yung baha sa Naga, yung mga pinanggalingan namin. Tapos doon sa lugar namin, yung aftermath, alam niyo, parang kaming, parang may mga zombie, kasi walang tao sa labas eh. Tapos lahat ng mga halaman nakatumba. Tapos na-realize namin, grabe yung protection ni Lord. Kasi unang-una, alam niyo po ba, nilagay kami ng Lord sa mataas na lugar. Pangalawa, dun sa lugar na doon kami, mayroon pong gas station, katabi lang ng inn. Dun sa gas station, may water refilling station. Dun sa mismong harap, mayroong karinderyang kainan. So sabi namin, grabe si Lord. Kung nagpatuloy kami, mga kapatid, hindi namin alam kung ano na yung nangyari sa amin. Kasi nalaman namin yung pinanggalingan namin, Robinson's Naga, binaha. Grabe yung taas ng baha. Tapos kung makalagpas man kami doon, kung nasaan kami, hindi na rin namin kakayanin dahil grabe na rin yung baha. Mai-stranded kami. Kaya sabi namin, ang buti ng Panginoon. Grabe yung protection ng Lord. Hallelujah. At alam niyo ba mga kapatid, na-stranded po kami dun sa lugar na yon ng almost 4 days, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Ang ginawa namin, kasi naawa kami, sabi ng mga staff dun sa hotel na, sabi, ay, ma'am, wala na pong maka-check-in kasi puno na lahat. Naawa nga po kami dun sa mga sasakyan kasi may mga bata. So sabi namin ni Pastor Suriel, wala namang dito, wifi dito, wala tayong ginagawa eh. Tara na, check out na lang tayo para may iba naman na makapagpahinga. So nag-check out kami, nagstay kami ni Pastor Suriel, bumaba lang kami. May nakita kaming kaisa-isang coffee shop na siya lang yung still standing noon. May ilaw siya, may free wifi pa. So kaya tataka kami, sabi namin, parang piyesta dito. Yun pala, may free wifi yung lugar na yun. So doon namin na-contact yung family namin, na okay lang kami. Tapos doon sa pag-aantay namin, alam niyo mga kapatid, everyday pumupunta kami doon ni Pastor Suriel, doon sa tanging dadaanan, sabi ng mga pulis, ay hindi pa rin po possible. Kasi po yung tulay bumagsak. Sabi namin, ay paano na to? Paano tayo uwi nito? Sabi namin ganon. Hindi na, yung tulay bumagsak, alam naman natin dito sa Pilipinas, kapag may nasirang daan napakatagal gawin. So sabi namin, paano na to? Tapos alam niyo mga kapatid, ika-Friday, umaraw, gumanda yung araw, sabi ni Pastor Suriel, aalis na tayo. Kasi saan tayo dadaan? Sabi ng mga taga dito, may isang daanan pa sa tabi ng bundok. Kami ko, kung ganun, sige, aalis na tayo. Naging close na nga namin yung yung karinderya. Na doon ko na-realize na masarap pala talaga magluto yung mga Bicolana. Yung mga taga Bicol, doon ako nakakain ng legit na Bicol Express.
No, kasi dito, dito class A. Yung dito sa atin. Pero doon, ang sarap talaga. No, so nagpaalam na kami, ate, pag di na kami nakakain dito, ibig sabihin, nakatawid na kami. Ang babait pa ng mga tao doon, ganito yung gagawin nyo, tinuruan kami, ganyan-ganyan. Alam nyo, habang bumabiyahe kami ni Pastor Suriel sa gilid ng bundok, grabe po yung pag-recite ko ng Psalms 91. Halos yung mga gamit namin gumaganito. No, kasi medyo pagilid eh. Tapos yung mga nadadaanan namin, mga malalaking bato na nag-landslide. Sabi ko, Lord, tulungan mo kami. Ingatan mo kami. Grabe, hanggang sa makababa po kami. Grabe yung prayer ko. Lord, salamat sa protection mo. At alam niyo po ba, pagdating namin doon sa Samar, di ba kailangan po, bago ka pumunta ng Samar, kailangan mong magroro. Sabi po ng mga tao doon sa mismong bilihan ng ticket, ay ma'am, alam niyo po ba, ngayon nga lang po nag-start ulit yung biyahe. Mula po nung Lunes, walang biyahe, lahat po stranded. Kawawa po lahat ng mga nakapila dyan, wala silang mabilihan na pagkain. Nandyan lang sila sa sakyan nila, walang tubig, walang tulugan. Sabi namin, grabe si Lord. Pinatawid niya kami nung panahong may biyahe na. Prinuvide ni Lord lahat ng pangangailangan namin. Prinoteksyonan kami ng Panginoon. Ang ating Diyos ay tapat na siyang mag-iingat sa kanyang mga anak. Amen! Grabe! Sabi namin, Lord, ito na naman, struggle na naman kami. Sabi daw, pagdating daw ng Albay, may baha. Wala namang baha. No, pero excited kami makita yung Mayon. Kaya lang pagdating namin dun si Mayon masyadong nagtatampo eh. Hindi kami pinakitaan punong-puno ng ulap. No, so hanggang sa nakarating na kami sa church, nakarating talaga kami 12:00 ng madaling araw ng Sunday. At masayang-masaya kami na makaniig, makita ang mga kapatiran doon. So grabe yung protection ni Lord, no? Kasi kung napaaga kami or na-late kami, for sure na stranded kami. Pero dahil anak tayo ng Diyos, nakakapag-claim tayo sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Sabi ng Word of God, if you say, the Lord is my refuge, and you make the Most High your dwelling, no harm will overtake you. No disaster will come near your tent, for He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. Woo! Palakpakan natin si Lord. Grabe ang Panginoon. Kapag faithful ka sa Kanya at kiniklaim mo yung protection, siya ang mag-iingat sa'yo. Kaya naman purihin ang Panginoon. Ang ating Diyos ang magpoproteksyon sa atin mga kapatid. Have faith and be obedient to the Lord. Last, sabi po dito number 4, passing down faith and responsibility. Isa sa pinakamahalagang tungkulin ng isang ama ay maipasa sa susunod na henerasyon ang pananampalataya sa Diyos at ang tamang pananagutan sa buhay. Hindi sapat na mag-iwan lang ng ari-arian o kayamanan sa ating mga anak. Ang pinakamahalaga po ay mag-iwan ng isang matibay na pamana. Walang iba kundi ang pamana ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Ang mga anak ay natututo hindi lamang sa itinuturo ng kanilang mga magulang, kundi lalo na sa kanilang nakikitang halimbawa sa mga magulang. Kapag nakikita ng anak na ang ama, ang ina ay nananalangin, nagtitiwala sa Diyos, namumuhay ayon sa integridad at sa kalooban ng ating buhay na Diyos, malaki ang posibilidad na kanilang susundan ang parehong landas. Kaya napakahalaga po sa ating mga magulang na maipamana ang salita ng Diyos sa kanila, sa ating mga anak, at akayin ng ating pamilya sa daang itinuturo ng ating buhay na Diyos. Kaya nga po, ito ang pamana na may walang hanggang halaga ang magpatuloy sa paglilingkod sa ating buhay na Diyos at ihayag sa ating mga susunod na salinlahi ang salita ng Diyos. Sabi po ng salita ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 6 verses 5 to 7, ito po ang bilin sa mga magulang ng Diyos.
ibigin mo si Yahweh ng iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Kaya mga tatay, mga magulang, ituro po natin ang pananampalataya sa ating mga anak. Amen. Yan po ang pinakamahalagang pamana na maibibigay natin sa kanila. Katulad ni Adan, tinuruan niya ang kanyang mga anak na mag-worship kay Lord, si Cain at Abel. Sabi po yan sa Genesis 4:3-4. Katulad ni Noah, na after ng flood, hallelujah, paglabas nila ng barko, sila ay nag-worship sa Panginoon. Katulad ni Abraham, nung sila ay naglalakbay ng kanyang anak na si Isaac para maghandog, ipinakita ni Abraham ang paghahandog sa Panginoon kasama ang kanyang anak. At pinili ng Diyos si Abraham upang ipamana sa salinlahi ang pananampalataya. Kaya tayo rin pong mga magulang, mga tatay, ipamana po natin ang pananampalataya sa ating mga anak. Alamin po natin ang salita ng Diyos. Mag-lead po tayo ng ating pamilya, lalo na sa paglilingkod sa ating buhay na Diyos. At katulad po ni Joshua, sabi ni Joshua sa Joshua 24:15, "As for me and my house, we will serve the Lord." Fathers, meron po kayong malaking responsibility. You are accountable to your family to lead them to know the Lord and worship the Lord. Mahal kayo ng Panginoon. Mga tatay na narito, espesyal kayo sa mata ng Diyos. Binigyan niya kayo ng authority to lead. Kayo ang unang nilikha. Grabe ang favor ng Diyos sa mga ama ng tahanan. Kaya sa araw na ito, sa lahat ng tatay na narito, kayo po ay espesyal sa mata ng Diyos. We wanna honor you sa inyong sacrifices. We wanna thank you for your love, for every burden na lagi niyong dala-dala. Sa mga iyak na hindi naman nakita ng inyong pamilya, pero kailangan mong maging matatag, kasama mo ang Diyos. Thank you sa lahat ng mga tatay, sa mga ama ng tahanan na nagsisikap para maglingkod sa Diyos, para dalhin ang kanyang mga mahal sa buhay sa ating Panginoon. You are special in the sight of God, fathers. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Saludo po kami sa inyong pagsisikap para sa inyong pamilya. Patigit sa lahat, gusto ng Diyos na siya ay papurihan mo sa iyong buhay, Father. Kaya po, hinihiling ko tayong lahat ay tumayo. Lord, salamat po sa iyong banal na salita sa oras na ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Lord God. I pray, Lord God, na ang iyong banal na salita na ni-remind mo sa lahat ng mga tatay at sa lahat ng narito, Lord, ay hindi masayang. Kundi, Lord, ito po ay palagi naming maalala at maisabuhay. Salamat po sa iyong banal na salita na siyang nagbibigay sa amin ng paalala at ng lakas. Tunay kang tapat, Panginoon. Ikaw ang aming Ama na tapat mula noon at hanggang ngayon. Ikaw ang aming Ama na deserve ng lahat ng papuri at pasasalamat. Ikaw ang Diyos na nag-iingat sa aming lahat. Ikaw ang Diyos na naglilid sa aming lahat. Ikaw ang Diyos na tumutugon ng lahat ng aming mga pangangailangan. At marami pong salamat, Panginoon, na
na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago mula noon at magpakailanman. Kaya pagpalain mo po ang iyong banal na salita sa oras na ito. Seluhan mo sa aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus. Hinihiling Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.